Communion is a sacred time of fellowship with God, where believers remember Jesus' sacrifice on the cross. The bread represented His body, and the wine, the cup, represented His blood. Sabi nga niya sa Corinthians, eat and drink this in remembrance of me. Okay? Tanggapin natin. Let us pray. Lord Jesus, by faith we feed upon as real food, and we receive your blood as a real drink, and in them we receive your divine, eternal, endless life. Lord, I thank you that your blood is sprinkled in heaven, and your blood is speaking on my behalf for mercy and forgiveness. Amen. Let's do the pronouncement of confidence in God's protection. Okay, no weapon that is formed against me shall prosper, in every tongue that arises against me in judgment I do condemn. This is my heritage as a servant of the Lord, and my righteousness is from you, my Lord and host. If there are those who have been speaking or praying against me, or seeking to harm me, or who have rejected me, I forgive them. I bless them in the name of the Lord. Now I declare, O Lord, that you and you alone are my God, and besides you there is no other. A just God and a Savior, the Father, the Son, and the Spirit, and I worship you. I submit myself afresh to you today in unreserved obedience. Having submitted to you, Lord, I do as your word directs. I resist the devil, all his pressures, his attack, his deception, and every instrument or agent that he would seek to use against me. I do not submit, I resist him. Drive him from me and exclude him from me in the name of Jesus. Specifically, I reject and repel infirmity, infection, pain, inflammation, malignancies, allergies, viruses. Finally, Lord, every form of witchcraft and every type of stress. Finally, Lord, I thank you that through the sacrifice of Jesus on the cross, I have passed out from under the curse and enter into the blessing of Abraham, whom you bless in all things, exaltation, health, reproductiveness, prosperity, victory, God's favor, and God's friendship. Amen. So yung may experience kami dyan nung isang araw, may clearing, no?
itong God's favor, talagang favor sa amin. Pag may clearing, yung lahat ng nasa labas, sa pathway, kinukuha. Yung tindahan dun sa katabi namin, kinuha. No? Dinala talaga ng truck. Pagkatapos, yung sa amin naman, nakatambak dun lang, nagpapagawa kami ng ano kaya, sige. Wag nang ano yan, wag nang alisin. O, yun ang God's favor. No? Yun ang titignan natin sa ating pronouncement. Yung God's favor, God's friendship, yung blessing ng Panginoon, exhortation. Alam niyo, exhortation, halimbawa, nagpasa ka ng mga report, result ng ano, tapos merong talagang kahit na hindi maganda, na-exhort pa rin. Yun na exhortation. Yung health, wala tayong sakit. No? Yung reproductiveness, kailangan meron tayo niya, ma-reproductive tayo. Prosperity and victory. Kaya yan ang dinideclare natin. Specifically yan. Dinideclare natin yan. Our new series topic, bago na to. Tapos na tayo sa church, no? Volume 1 and Volume 2. To discuss today, ano ba ang intindihin niyo rito? The beauty of holiness, no? The beauty of holiness. Ang kagandahan ng kabanalan, no? Dahil yung ating declaration, yung ating pronouncement kanina, na tayo nilinis ng Panginoon, na tayo ay justified, yun na yun. Kaya meron tayong holiness. Ang kagandahan ng kabanalan. Gusto ba niyo ito? Gusto ba ninyo ito sa buhay natin, yung holiness, no? Yan ang pag-aaralan natin ngayon, the beauty of holiness. Our new series topic, ito ay 1, 2, 3, 4. 4 part series, no? Ang take upin natin ngayon is God's demands holiness in His people. Sa next Sunday, God's provision for holiness. May demand ang Panginoon sa atin para maging banal. Pero meron din yung provision, yung pag-aaralan natin next Sunday. How God's provision works in our life. Kung meron siyang provision sa ating pagiging banal, ay yun ay papakita kung paano ito ay kumikilos, gumagawa sa ating buhay. Tapos yung last, how you may sanctify yourself. Paano ba natin, lilinisin, papakibanalin ang ating sarili. Maganda itong ating topic ngayong Sunday. Demands of holiness in His people. Okay. So, God demands holiness in His people. No? Ano ba yung demand niya sa atin? Yung inaasahan o yung ginugustong mangyari sa ating buhay. No? Walang iba kundi ang magpakabanal tayo. Amen. Yung holiness, kabanalan yan. Kabanalan. Letter A, relationship between holiness and sanctification. Magkakaiba nga sila ng pangalan. Holiness at sanctification, yung spelling. Both are derived from the same root word. Ano yung root word nun? Saint. Santo.
holy ones, sanctify, and to make holy. Yung sanctify, to make holy. Yung saint, holy one. Binanal na yon, pinapaging banal. So letter B, ang tanong, what is holiness? Ang definition niya, letter A, one, a unique aspect of God's nature. Ano ba yung God's nature? Banal ang Panginoon Diyos, no? Kaya yun, kakaiba. Ano, kakaiba ang kabanalan ng Diyos. Without parallel elsewhere. Yung contrast, ano yung contrast? Yung parang sumasalungat, ano? Yung para bagang kasalubong niya, contrast. Wisdom, knowledge, justice, power, love. Yun ang ibig sabihin yun ang contrast ng holiness, no? Wisdom, kaalaman, knowledge, karunungan, at ano yung justice? Yung para bang sa mundo na yan, justice, ano? Yung power and love. Para maintindihan natin yon, understanding of holiness comes only as we comes to know God. Pag alam natin ang Diyos, doon maunawaan natin ang kabanalan, no? Yun yung tinatawag na the knowledge of the holy. No? The knowledge of the holy. Kung buksan ninyo yun sa hindi Psalm 2, Proverbs chapter 30 verse 3. Buksan po nga natin ang ating Bible. Salmo, Proverbs. Hindi awit yan, kawikaan yun. Magkasunod yun, awit at saka kawikaan. Chapter 30, verse 3, no? Okay ba? Nakuha na ba ninyo? Pakibasa. 30, verse 3. Sige na. Yung matapang. Kawikaan 30 verse 3. Hindi ako mangangaral kaya ako ay... Ayoko nakapag-aral. Uy, mali. Ulit. Hindi ako nakapag-aral kaya ako ay mangman. Walang karunungan, walang alam sa may kapal. Oh. Walang alam si Agur. Ano? Ang mga pananalita ni Agur. Ang sabi niya, ako'y mangmang, inaamin niya. So, mangyayari ito, wala tayong alam sa kabanalan, pero pag kilala natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos, doon tayo magkakaroon ng maunawaan natin ang kabanalan. Dahil ang kabanalan ay galing mismo sa Diyos, hindi galing sa ating sarili yan. Sa Roma 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay mga nagkasala, hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulad ni Agur, sabi niya, mangmang ako, wala akong alam tungkol sa Diyos. Talagang hindi niya alam ang about holiness. Dahil ang holiness, maintindihan lang natin yan kung nakikilala natin ang Diyos. At meron tayong relasyon sa Kanya. The whole Bible emphasizes God's
holiness. Ito, old and new, ang binibigyan din dito, walang iba kung hindi ang kabanalan ng Diyos. Sa Old Testament, ang sinabi nga doon, Holy, 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 the Triune God. Yun, banal ang Trinity. Kaya Triune God ang sinabi ni Isaias. Isaias chapter 6. Si Isaias ang nagsabi doon, chapter 6 verse 1 to 8, no? Ang pagkatawag kay Isaias, yung calling ni Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, hindi Isaias, Uzzias, hari yun. Nakita ko si Yahweh, nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylaya ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin na kanyang ulunan. Ano yung serapin? Angel. At bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang makatakip na muka, 2 ang buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil na nagsasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, 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 si Yahweh na makapangyarihan, ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Yun ang Old Testament kay Isaias, no? Nung namatay si Hari, ay dinala siya na doon sa taluktok ng. At i-compare natin dito, ganun din ang sabi niyan sa Revelation, sa New Testament. Pahayag, New Testament. Chapter. Pera? Ha? Revelations chapter 4 verse 8. Ikumpara natin yung sinabi rito. Sa bawat at tattad ng mga mata ang bawat isa. Sa loob at labas walang tigil ang pag-awit nila araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. Amen. Ganon din sa Revelation, yung katapusan ng ating Bible, yung pahayag. So, holy, holy, holy ang Diyos. Glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. No? Sa Exodo, sa Old Testament, chapter 15, yun ang sinasabi, no? Chapter 15. Sa Old Testament, 15 verse 11. Ang sabi niya rito is, Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga, dakila ang gawa? Yun ang isa sa linya ng awit ni Moises. No, walang katulad ang kabanalan at yung kaluwalhatian, no? Yung takot ni Moses na umaawit siya. Choose whom you will serve.
mamili ka kung sino ang paglilingkuran mo. Kayo, sino bang paglilingkuran nyo? Joshua? Tingnan nga natin sa aklat ni Joshua. Joshua ba yan? Yun, Josue. Josue 24 verse 11. 24:19. Ang sabi niya dito is muling nangusap si Josue sa bayan. Parang nag-speech siya rito, no? Si Josue sa bayan eh. Hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw na nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Yun ang sabi ni Josue sa bayan. Sa buong bayan ng kanilang nasa sakupan. Sa Shechem, no? Sa 24, nagsalita si Josue sa mga tao sa Shechem. Yun ang konteksto niya, yung highlight. So, hindi natin maintindihan kung ang sabi ni Josue, dahil yung mga taga Shechem makasalanan. Pero tayong mga tumanggap na sa Panginoon ay maintindihan na natin ang paglilingkod, no? Pero yung mga taga Shechem, sabi ni Josue, hindi nyo maintindihan yan. Mamili kayo, maglingkod kayo sa bayan na makasalanan, no? So, kayo ba saan? Tayo maglilingkod sa Panginoon, di ba? Kayo, family ninyo, maglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi kayo mananatili sa makasalanang buhay. Yan ang sinasabi nga ni Apostol Pablo. All have sinned. Ang lahat ay nangagkasala nga. Hindi nangakaabot. Walang kabanalan. Walang kaluwalhatian. For there is none holy as the Lord. No? Yun ang sabi ni Hannah. Walang sino man ang banal kundi ang Panginoon. Hannah praises the Lord. Yan yung sabi niya sa 1 Samuel chapter 2 verse 2. 5. God is holy, no, enthroned upon the praises of Israel. Talagang kaya mahal ng Diyos ang Israelite dahil wala silang ibang pinapupurihan, pinasasalamatan, at ikinararangal nila ang walang iba kundi ang Diyos, no? Third part. God demands holiness in His people. Ito na yung gusto ng Panginoon, no? Yun ang hinaasahan niya sa atin. Tayong mga mananampalataya, Kaya nga dapat dinideclare palagi natin yan, kaya nga tayo merong divine exchange na pinopronounce, dahil yun ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo ni Kristo Jesus. Tayo ay pinatawad, nilinis, ginustified, sinangtified. God demands holiness in His people. Yan ang gusto niya sa atin. Kaya nga, pinadala niya si Jesus Christ para tayo ay linisin. Nung Old Testament, si Moses ang inutusan ng Diyos. Ng Old Testament yun, na palayain ang mga Israelita na inalipin ni Pharaoh. Kaya yun ang misyon ni
Moses na gustong palayain ang Israelita. Pero ngayon, hindi nangyari yon. Bagamat ang mga Old Testament people ay medyo may matigas ang ulo, no? Hindi naniniwala na si Jesus Christ ay pinadala. Kaya nga sa Gospel of John, yun ang kanyang binigyang highlight. John 3:16. Sabi ng Diyos, isinugo ko ang aking bugtong na anak, no? Upang sino man ang sumampalataya, maniwala ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan, eternal life. Kaya nga doon naman sa Act chapter 16, no? Act chapter 16 verse 31, ang sabi doon, believe, maniwala kayo sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maliligtas. Yan ang tanda natin, sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo Jesus, tayo ay mayroong kaligtasan. Kaya nga pag naniwala tayo sa Panginoong Hesukristo, makikilala natin ang Diyos. Dahil mismo si Jesus Christ ang naglinis sa ating buhay. The theme of Leviticus sa Old Testament yan, yun ang binibigyan din sa Book of Leviticus, no? The word holy occurs more than 60 times. Biro mo, 60 times in Leviticus. Yung Leviticus ay yung mga Levites, mga pare, kaparian nyo, mga leader sila ng religious. Levites, you shall be holy. Sa Leviticus 11:44, 45, at 19:2, at 27, and verse 26. You shall be holy. No, yun ang sabi, 60 times yan, paulit-ulit na sinasabi, tayo ay magpakabanal. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa atin, magpakabanal. Yun ang maganda, ano? Meron pa tayong makikitang kagandahan sa kabanalan. Kung tayo ay banal, makikita natin kung paano gumawa ang Diyos sa ating buhay. One great responsibility of the priesthood was to teach God's people. Kaya nga merong mga elder, di ba yung mga disciple? Yung unang disciple ni Jesus Christ, ilan yun? 12. At pagkatapos ng disciple niya, yun sila ay sumunod sa Panginoon at merong tumanggap ng prophetic, nagpo-prophesy, at meron din tumanggap ng apostles, yung nangangalaga sa mga churches, at meron din tumanggap ng evangelist at teacher. Kaya nga, isang dakilang responsibilidad ng kaparian, priesthood. Si Jesus Christ is the high priest, pinakamataas na pari dun sa Hebreo, yun ang sinasabi, the highest priest, ang Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang kanyang tinuturo, no? Sa kanyang mga tao, yung mga naniniwala sa kanya. The difference between holy and unholy, clean and unclean. Kaya dito sa Leviticus 10:10, buksan natin, maganda to merong God's blessing dito sa yung holy at saka yung clean. Pero pag unholy ka, unclean ka, under curse ka. Ano? Yun ang pagkakaroon sa Leviticus. 11:4. Nandiyan na ba kayo sa Leviticus? 10:10. Madali lang pala, 10:10. Parang John 10:10. Dito sa Leviticus 10:10.
So, sabi niya rito is, Dapat ninyong ha? Ano sabi diyan? Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Oh. Clean, unclean. Holy and unholy. Dapat, sabi nga niya dito sa version na dito, ang utos na ito ay panghabang panahon. Utos 'yun Utos ng Diyos 'yun. Na tayo maging banal. Dapat malaman natin. Ang utos na ito ay panghabang panahon at dapat sundin ng inyong lahi, yung generation through generation. Dapat ninyong makilala kung alin ang banal o hindi at kung alin ang malinis at marumi. Ang lahat ng iniuutos ko kay Moses ay dapat ninyong ituro na sa kanila. Yun nga yung Moses, meron siyang Moses teaching, meron siyang Moses law, Mosaic law. Yun ang mga tinuturo ng Old Testament. Kaya ngayon, sa panahon naman natin, nilinis naman na tayo ng, biro mo, nung Old Testament kasi ang church ay yung religious kay Cain at Abel. Nagsimula doon yung church. Pag ikaw ay naniwala sa Panginoon, ay noon, by works, by commandment, pagsunod, obedience, yun ang binibigyan din dito, obedience sa command ng Panginoon. Pero ngayon, tayo ay nasa ilalim na ng grace of God. Binigay niya sa atin, awat habag lang ng Diyos, kaya tayo ay naging banal, naging holy, nilinis niya tayo. Yun ang pagkakaiba ng Old Testament. So, the other scriptures, yung ibang mga salita ng Diyos, a kingdom of priests and a holy nation, distinct unlike anything else. Exodus. Yung kingdom of priests, a peculiar people to God, above all the other nation. God's peculiar people, publicly acknowledged by God's distinct from all others. Ano yung publicly acknowledged? Yung mga tumatanggap, sa Panginoon Diyos. Yun yung peculiar people, God's peculiar people. Kakaiba. Sabi niya dito, a victorious reigning people. Yun yung mga nangingibabaw na sa mundong ito. Lumulutang yung mga victorious, nagtatagumpay. Kaya nga yung iba, kiniklaim na sila ay victorious. Tayo ay victorious, Dapat tayo ay maghari, makilala. Kaya nga, sa church na pinag-aralan natin, dapat i-practice natin, alamin natin kung ano ang ating kakayanan. Tayo ba ay evangelist? Tayo ba ay teacher? Tayo ba ay prophet? O ano pa yung isa? Apostles. Dapat alam natin yan. Yan ang mga kakayanan na ibinigay ng Diyos sa mga disciple niya. At dito naman, publicly acknowledge yung mga tumatanggap sa Panginoon, sa Diyos. By God, distinct from all others. Kakaiba talaga ang mga binanal ng Panginoon, yung mga saints, at yung hindi, yung unholy.
Letter C, carried over into the New Testament. Yun na yun. From Old Testament, yung kabanalan ng Diyos ay ipinagpatuloy ng Panginoong Hesus nitong New Testament. Sabi ng Panginoon kay 1 Peter, be ye holy, for I am holy. Yun ang sabi ng Panginoong Hesukristo kay Peter. Kayo ay magpakabanal dahil ako ay banal. Kung tayo ay banal, merong kagandahan yan. A chosen generation, tayo na yon. Pinili na tayo. Itong ating mga kapanahunan ngayon. Pinili tayo ng Diyos. Pinili, ano pa yung isa? Pinino, kaya nga Pilipino eh. Pinili at pinino. Yan ang Pilipino, ang ibig sabihin nun. Pinili at pinino. Yan yun. Nilinis, pinino, purified. Yan ang Pilipino. Ngayon, a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Yan ang sinasabi ng 1 Peter 2:9. Sa New Testament yan dahil yung kabanalan na tinuturo ng Diyos noon, kailang Moses Law, ay pinapagpatuloy ng New Testament. Dahil si Moses ang sinabihan, binigyan ng 10 commandment. Sa ulo nyo ba yung 10 commandments? Old Testament yun. Ano yung number 1? 10 commandments. Hindi nyo alam? Dapat alam natin yan. 10 lang yung 10 commandments eh. Pero yung sa Old Testament, ginawa nilang batas niya mga 365 yung civil law. Meron silang religious law, civil law. Kahit sa atin, meron din tayong ganyang batas about spiritual, about justice, about legal, about family, mga code na yan. Constitutional. No? So, 1 Peter chapter 2. Yun ang sabi nga ni Jesus Christ kay Peter. Walang ibang Diyos maliban sa akin. 1 Peter chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. Yun. Ito yun. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang. Sino ba ang kausap dito ni Peter? Ang batong buhay at ang bayang hinirang. Ang batong buhay, walang iba kundi si Jesus Christ, no? Tapos yung kanyang sinasabihan, yung mga hinirang, mga chosen. Pinili tayo mula sa mga makasalanang tao. Tayo ay nilinis ng Diyos. So, sinabi niya rito is, we are chosen, no? Verse 9. Pinili kayo ng Diyos. O, di ba, pili? Yung word Pilipino, pinili. At pinino. Yan yun. Pilipino. Yan ang ibig sabihin ng Pilipino. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. O, di dapat maging evangelist tayo kasi ang evangelist ang nagsasalita about ng kanyang kahangahangang gawa. No? Siya rin ang tumawag sa atin, sa inyo, mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan.
Dati-rati kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo na ang kanyang awa. Ganun ang Old Testament, nagkait ang Diyos. Pero ngayon, by grace tayo, binigay ang grace ng Panginoon. Tandaan natin yan, yung tayo ay mga pinili, yung Pilipino, pinili at pinino. Nilinis, pinino talagang yung nilinis ang ating buhay. Pero dati, sinasabi nga ni Apostol Pablo, all have sinned, ang lahat ay nagkasala. Yung kasalanan na yan ay sa buhay pa ni Adan yan. Si Adan na nilikha ng Diyos, unang-unang nilikha ng Diyos pero nag-disobey. Yan ang makasalanan. Kaya ang buong generational ng tao ay makasalanan. Umiikot dun sa kasalanan ang ating mga buhay. Perfect holiness in the fear of God. Yun ang sinasabi. Pag tayo ay may takot sa Diyos, may takot tayong gumawa ng kasalanan, manumbalik sa mga kasalanan, nandoon ang perfect holiness. Talagang makukuha natin ang buhay na banal. Cleansed from filthiness of the flesh and the spirit. Dahil nga tayong buhay ngayon ay merong nabubuhay sa laman, flesh, pero wala na yung filthiness natin, yung mga ginagawa nating karumihan, dahil nilinis na nga tayo ng Panginoon. And the spirit, ang espiritu nga na, dati ganon, patay ang ating espiritu dahil sa filthiness, yung mga karumihan na ginagawa, pero kaya nga may pinanganak na muli sa espiritu. You must be born, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, paano ko ba makakamit ang buhay na kabanalan? Sabi niya, you must be born in the spirit, born again in spirit. Kaya yung espiritu ay patay dahil sa kasalanan. Roma 23. 6:23. Okay? Comes out and be, dapat ang buhay natin sa mga filthiness, yung filthiness, karumihan, sa laman, and the spirit. Comes out and be separate. Huwag tayong makikisawsaw, makikisama, Dapat tayo ay humiwalay. Minsan naman nangyayari, yung mga unbeliever, iimbitahan ka, ganon, sa mga party-party na ang tungo ay dun sa filthiness of the flesh. Kaya, sabi ng Panginoon, comes out, lumabas ka dyan, humiwalay ka, and be separate. Dahil tayo ay royal priesthood, pinili na tayo, pinapaging banal, a holy nation. For holiness is linked with the imminent expectation of Christ's return. Kaya nga, itong kabanalan natin ay dapat karugtong ng hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Maging banal tayo. Paano? Nasa isang church ka na, nasa believer ka na, naimbitihan ka ngayon ng iba, sumalib ka na naman doon, palipat-lipat. Kaya nga, mahirap yung ganong sitwasyon sa buhay.
Dapat ang kabanalan natin ay nakaugpong doon sa Panginoong Hesus Kristo. Kung ano yung talagang inaasahan natin hanggang sa pagbabalik niya. Christ coming. Ganun lang yun. Dapat manatili lang tayo sa isa, sa Panginoong Hesus Kristo, at hintayin na natin ang kanyang pagbabalik. Dahil dito sa mundo, ang ginagamit ni Satan ay tatlong bagay. Kaya nga, yun? Para tayo isirain, patayin, at yun? Yung isa pa, destroy. Kill, destroy, at nakawan. Ninanakaw niya yung ating kaalaman para tayo ay maging unfaithful sa Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang tinatawag na deception. Yan ang malaking bagay na ginagawa ni Satan sa mundong ito. Deception, deceiving. Marami siyang deceiving factor. Kaya nga, holiness ay dapat nakaupong. Inaasahan lang natin ang pagbabalik ng Panginoon. Yung second coming of Christ is the great motivation toward holiness. Sa 1 Thessalonians, tingnan nga natin yan. 1 Thessalonians 1 Thessalonians chapter 3 verse 13 yun, 11, 12, and 13. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Verse 10, basahin 11, Loobin nawa ng ating Diyos at Ama na ang ating Panginoong Jesus na makapunta kami riyan. Palagin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Love one another. As a church, magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. So, ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpapasigla sa buhay namin. Yung ating faith, wag nagdadalawang isip pa. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, pagka ikaw ay nadideceive, nawawalan ka ng unfaithfulness. 7, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ano yung pagkabalisa? Yung mga doubts yan pag meron kang doubts sa buhay natin, lagi ka nag-aalangan, yun na yun. Dinidisip ka na ni Satan. Meron kang battle, anong tawag din yung nakikipag-ano rito sa isipan mo, sa puso natin. Kaya ang tao, yung true believers ay inuudyukan ng devil para mag-unfaithful sa Panginoong Jesucristo. Pero sabi niya rito, masaya kami pagka ang faithfulness ninyo, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Kailangan nga magpasalamat tayo sa Panginoon. Pero sila,
mataimtim kang dulot, ano ba ito? Mataimtim naming idinadalangin araw at gabi na kayo'y muli naming makita. Kaya nga ang church, ang pinaka-main purpose ng fellowship ay isa yon. Yung apat na tuloy-tuloy na gawain ng churches, yung isa doon ay prayer, panalangin sa isa't isa. Panalangin si Bri, panalangin si Gillian, si Kay. Lahat tayo magpanalanginan. Kahit sa text, panalangin mo naman ako, Bri. Pag tinext kita, panalangin mo, Bri, isipin mo ngayon kung anong problema kong sinasabi. Kaagad, ipag-pray natin ang isa't isa. Lord, tulungan mo naman ang aking kapatid na si Jose. Nangangailangan, may pangangailangan. Kasi minsan pag malayo talaga, magte-text ka na lang. Dahil may problema. Pero yun ang dapat gagawin ng fellowship natin, yung prayer. Ano pa yung isa? Yung fellowship natin ay kainan. Tanghalian. Kasi kapag hindi nagpe-fellowship tayo, gutom tayo. Nawawala ang focus. Di ba? Minsan nga, nagme-message pa. Lalabas, pupunta, bibili ng chicheria para may kain lang. Pero yung communion, ginanap natin kanina, yun ang pangalawang gusto ng Panginoon sa church. At yung pagkatapos, yung isa pa,